Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Shout out po sa ating mga suking nanonood, sa ating mga datihan at saka yung bagong pasok po na ating mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking video. Ingat po tayong lahat. Paano ba to? Yung ginawa kasi ng rally nung nakaraang araw, no, mag-iisang linggo na, ay napanood ko lang ngayon lang sa sa Al Jazeera English. Na itong Al Jazeera kasi ano naman to, cable channel kasi to. Kaya napanood ko tong balita nila na i-picture pala tong rally nung nakaraang mga araw na pinangunahan nga nitong INC. So sa ginawa talaga ng INC, ang laking impact ha, na pati mga international cable channel ay na-picture ang Pilipinas kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit lumabas ang mga tao nung time na yon, nung nakaraang araw. So shout out muna ako dito sa ating mga suking nanonood ha, dito sa mga bago at saka luma. Shout out muna tayo dito kay Sir Hilario Alforque of Valenzuela City, kay Ma'am Irma Gallagher, Kentucky, USA, kay Ma'am Evangeline Rillion, Hong Kong, kay Prifi Fang sa Heidelberg, Germany, kay Sir Conrad Kasuyun, Ruhas Oriental, Mindoro, kanila ni Ma'am Jana Flores, kay Ma'am Ami Cabrera, kay Ma'am Veronica Peralta, at sa iba pa hindi ko po nabanggit. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta kasi ang laking tulong po sa akin na nandyan po kayo sa inyong mga pag-comment, sa inyong suporta at sa mga po natin, yung mga kapatid po nating mga INC na sumuporta po sa ating YouTube channel. Marami po salamat sa inyo mga kapatid kong INC. Kahit hindi po ako INC, sinuportaan niyo po ako at nakikita ko naman ho talaga kung ano ho talaga ang inyong layunin kung bakit ho kayo lumabas. Kaya itong ngayong video na to ay i-share ko naman sa inyo itong nangyari nga noong nakaraang mga araw na ginawa ang rally. Na i-picture po ang rally na to sa Iglesia ni Cristo, na pinangunahan nitong Iglesia ni Cristo dito sa Al Jazeera. Ito yung balita ng Al Jazeera. Anger on the streets of Manila once again, nearly 2 months after some of the most violent protests the Philippine capital had seen in years. This latest round of mass demonstration led by a church known for its political sway, and now furious at how the government has been conducting investigations into suspected corruption linked to flood control projects. A lot of people are getting flooded because of the corruption, and as a result, people are dying. Sunday's rally took place barely 2 weeks since Typhoon Kalmegi triggered flash floods in the central Philippines. More than 200 people died and many remain missing. In Cebu in particular, embankments failed to prevent rivers from overflowing. The government has launched an inquiry into those collapsed structures, but protesters say investigations thus far have been selective. From what we've seen so far, investigations aren't going anywhere. No one has been held accountable. The president has threatened jail time for the nearly 40 individuals accused of involvement in the overpriced, substandard, and in some instances, non-existent flood control projects. But a former ally at the center of the controversy has accused the president and his cousin, the former Speaker of the House, of masterminding the scheme. Iglesia ni Cristo is one of the largest and most influential churches in the Philippines. In 2022, it supported President Ferdinand Marcos Jr.'s candidacy. But they say that doesn't mean they'll stay silent in the face of widespread corruption, which is why they're out in huge numbers. The office of the president has denied the allegations, but Iglesia ni Cristo and its supporters repeatedly referred to a mastermind during the rally, stopping short of naming Marcos and demanding his resignation. Former Congressman Saldico has broken his silence. We've all seen the videos he released. Yet the two other major protesting factions, left-wing activists and the Catholic Church, say they cannot support a group that continues to stand behind Vice President Sara Duterte,
Marcos's ally turned bitter rival who's also accused of corruption, making the endgame unclear, even as Filipinos are united in anger. Barnabilo, Al Jazeera, Manila. Dito natin makikita talaga kapag mayroong mga tao talaga na magpalabas talaga ng sentimiento. Hindi lang sa Pilipinas makikita natin dito na naibalita tayo. Kaya ang image kasi natin sa Pilipinas sa ngayon, hindi ko sinisiraan ang Pilipinas. Ang sama talaga kasi lumalabas sa mga balita eh. Dito sa korupsyon, dito sa mga ginagawa ngayon na pagrarally, ito na naman, mayroon na namang magrally daw itong November 30. So, di ko alam kung gaano kalaki, pero palagay ko hindi ito ganoon kalaki kasi ang inaasahan naman talaga nito na magdagdag talaga o kaya pag nanguna itong INC sa rally, asahan na natin kung ano talaga ang kanilang mga suporta dyan, sa mga suporta na mga miyembro dyan kasi mayroon silang nito eh. Mayroon silang paningin kasi sa ating bansa ngayon. Nabalita nga, di ba? Na talagang pinangunahan. Yung mga in-interview doon na ang gusto talaga is accountability at saka yung transparency. Yung nakikita naman sa mga placard na wala talaga doon na resign Marcos. So dito pa lang, makita natin na ang rally na yun ay hindi anti-Marcos, hindi rin pro-Marcos. Ang ano lang nito ng INC is sa gitna talaga sila. Yun lang ang gusto nila na palabasin talaga ang katotohanan ngayon na nangyari ngayon itong ang una kasi nitong sa tingin ko bago ito mangyari itong flood control ay hindi kasi ito diretso sa flood control, itong insertion nga nangyari noong budget noong 2025. Kasi ito bakit na involve itong si Saldico? Dahil din siya rin ang nag-approve noong insertion na yon, is kasama siya. Kasi siya yun ang yung pinaka makapangyarihan na committee sa House of Representatives nung hindi pa siya nag-resign as a congressman. So, yun yung pera na yun na kunyari doon nila gagamitin sa flood control. Pero itong na talaga na lumalala ang pagbaha sa Pilipinas, sabi nga ng balita, na ang dami ng napurwisyo, hindi lang napurwisyo, ang dami ng nawala na mga tao dahil doon sa flood control na paniwalang-paniwala tayo na mayroon talagang flood control. At sinabi ng Pangulo nung time na yon na mayroong ginagawang mga flood control. Pero nagtaka na lang kasi ito nga, lagi na lang binabaha, walang katapusang pagbabaha. So, na-feature tayo sa mga international cable channel. So, nakakahiya na tayo ay bilang Pilipino, nandito tayo sa ibang bansa, nakikita tayo, uy, yung bansa nyo naibalita sa ganito, na kahit dito kasi di ko masyadong nanonood din ng balita dito sa local channel. Malamang, mayroon din sigurong naibalita yon. Kaya lang, sabi ko nga, hindi ako nakapanood, hindi ko nanonood ng balita dito. At dito sa social media, makikita natin na ang mga international cable channel pala nagmumonitor, nagbabalita din sa atin. At mayroon pa ang dami kong nakikita dyan na mga cable channel na nagbalita sa atin nung nakaraan pang mga rally noong nakaraang buwan. At ito na naman ngayon na pinangunahan nga nitong INC. So pasalamatan pa rin natin pasalamatan natin ang INC nito kasi kung hindi nila hindi sila lumabas nito, hindi tayo makikita sa ibang bansa na ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas. Kung hindi naman to suportaan sa gobyerno din na to nangyari ngayon, useless lang din ang ginawa nitong INC. Nagpagod, grabe ang kanilang effort, malayong pinanggalingan nila sa iba't ibang probinsya. Pero nag-effort sila pumunta ng Maynila, naggumastos. Hindi lang gumastos, nandoon sa kanila yung pagod, siyempre gutom na din, at hindi nila yun iniinda. Kasi gusto nga nila yung transparency. Kaya lang, susuportaan ba talaga itong panawagan ng INC? Sana naman suportaan, hindi yung bingi-bingian na lang tayo dito.
ito yung babantayan ko. Ito yung sinasabi na itong sunod na mga araw, itong hearing nito sa ICI ay live stream na. So, ito ulit, kanino bang nanggaling din to na kailangan transparency? Ang panawagan nito, INC pa din. So, sa pamamagitan ng INC, itong ICI nakikinig na din sa panawagan. Ewan ko lang kung totoo pa rin talaga. So, kung totoo pa rin to, pasalamatan pa rin natin ang INC. Kasi, wala namang ibang grupo kasi, di ba nasabi ko na nga to, walang ibang grupo na nangingialam ngayon. Iba, itong Katoliko ngayon, iba ang kanilang pakikialam. Politika, as in politika ang kanilang, ang kanilang tema. Di ko maintindihan ba kung ano ba talaga ang gusto nito. Mayroong resign Marcos, may resign Duterte, resign. Hindi mo alam kung sino ang gustong magiging presidente. Unlike dito sa ginawa ng Iglesia ni Cristo na rally, itong INC na ginawa nila talaga na wala silang binabanggit na kalaban sa kanilang relihiyon. Pag-resign si ganito, aalis si ganito, dapat umupo si ganito. Ang kanila lang talagang panawagan doon is transparency lang talaga. Yun lang naman, napakasimpleng bagay lang talaga ang gusto talaga ng INC. Kung maririnig natin dito sa Al Jazeera yung balita na yun, walang sinabi na masama ang ginagawa ng ANC. Hindi lang ang iba kasi dito, hindi ko maintindihan. Galit na galit sa Iglesia ni Cristo. Bakit kayo galit? Ano bang ginawa din sa Iglesia ni Cristo sa inyo? Bakit? Itanong ko lang. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo maibalita na ang bansa natin ngayon laganap na ang korupsyon. Ako, pasensya na. Nung nangyari itong nakaraang administrasyon, hindi man tayo umabot sa ganitong naibalita tayo na rally dahil doon sa mga korupsyon. Kasi ang pangit kasi tingnan kapag pag-usapan kasi korupsyon. Kasi ano bang involved sa korupsyon? Pera. Kaya itong Katoliko ba, nanahimik sila? Ewan ko kung bakit tahimik ang Iglesia Katoliko nito. Ang Iglesia ni Cristo lang dito talagang pahayagan ang sinabi nila na transparency na, accountability. Kung sino yung may kasalanan dyan, yun dapat ang managot nito sa nangyari ngayon. Hindi yung ilihis na kung sino yung imbestigahan na. Yun ang dapat ang nakikita natin dito sa kanilang panawagan. Hindi natin to nakikita kung ano-ano pa. Hindi sila nagkulay politika. Although, sinuportaan nila to si Bongbong Marcos noong 2022 election. Sinabi naman doon, di ba? At alam naman natin na sinuportaan itong INC. Sayang ang kanilang suporta dito sa presidente na to kung hindi sundin itong gustong mangyari ng itong INC ngayon. Hindi naman sinabihan na nga nitong INC na mag-resign ka. Ipakita mo lang yung pagka-leader mo. Yun lang naman talaga eh. Yun ang nakikita ko dito kung bakit lumabas sila sa kalye. So, ang Al Jazeera pala, talagang nakita naman natin yung mga sino yung inuno sa kamera nila. Nandoon yung Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin nun, bida ang Iglesia ni Cristo. Itong panahon ngayon, itong time na to ngayon, sila po ang bida dito. Sa ibang mga religious group, abandona ang mga taong Pilipinas, sa taong Pilipino. Walang pakialam eh. Hindi na sila nag-ano nito, parang hindi na sila nagsayang ng oras. Alam ba nila na wala talagang patutunguhan nito? Pero itong Iglesia ni Cristo, hindi iniinda yung pagod nila, hindi nila iniinda yung kanilang panawagan. Pakinggan man sila o hindi, basta ang importante dito, nandyan sila, nanawagan na gawin man lang na transparency, yung kaliwanagan talaga sa ating bansa ngayon kung anong nangyari na. Kasi ang hirap na. Hindi lang ang ganito, ang pinaka-apektado kasi nito yung mga mamamayan nating mahihirap. Sino bang lumulusong sa baha kapag binaha na dahil dito nga sa flood control? Mga mahihirap kasi yan ang araw-araw pumapasok sa trabaho. Pero yung mga mayayaman, iniinda ba nila yan? Hindi nila iniinda yan kahirapan ngayon sa Pilipinas kasi lalong nagpayaman eh. So saan ang iglesia nito?
kung titingnan natin ngayon, dito sa mga mahirap, kailangan hindi maghirap lalo ang mga tao. Managot na kung sino yung dapat managot dyan sa pagbaha, hindi lang sa Metro Manila. Nakita naman natin kung anong probinsya ang tinamaan ng matinding pagbaha. Dapat naman talaga itong religious group na to, para sa akin to, bigyan sila talaga nito ng parangal kasi ang ganda ng ginawa nila talaga nito. Puring-puri ako nito kasi ito na nga, buong mundo na gising nito sa issue sa atin. Kung hindi nangyari ito noong nakaraang mga araw, kung hindi sila lumabas sa kalye, maibalita ba tayo sa international na ganito pala ang Pilipinas? At least nalaman na sa ibang bansa kung ano ang Pilipinas ngayon. Nakakahiya man dahil ito yung katotohanan ang dapat lalabas talaga dito. Kasi pag ganito ba naman na takpan ang Pilipinas tapos madiscover din sa ibang mga tao, sino na nakakahiya lalo yun. Kaya sa ginawa ng INC, nung time na yun, para sa akin, blessing ho yun para sa ating mga Pilipino kasi hindi yun biro. Ang kanilang namamagitan sila dyan, nangunguna. Kaya sana itong gobyerno na to ngayon, makinig na dapat talaga. Ibalita nga tayo sa kahit anong cable channel, anong mga social media yan sa international, hindi pa tayo nahiya. Dapat talaga lahat tayo magtulungan dito sa nangyari ngayon.